Wala pa? Apo. Kasasabi mo lang sa akin kanina, kapag meron kayong nangahuli na naghabal-habal, all they do para makaiwas ay sasabihin kami ay taga TNVS. O ngayon sabi mo wala pa Hindi kayong po, nahuli. yun po. Ando doon po ang mga motor, ang mga ano hanggang ngayon nandun yung mga naghahabal-habal. Ang masama doon, pati yung ibang transport group doon, nagtatawag na rin ng pasahero, hindi na dumadaan dito. Ito very, very risky and dangerous na isang motor, 5 nakasakay. Meron ba tayong association ng mga TODA rito? Taga Mr. Lim. Mr. Chair. Mr. Chair, ako rin po ang National President ng TODAP since 1992. Okay, good. Actually ho, kaya kami nagrereklamo, hindi po kami against sa motorcycle taxi. Sabi ko nga ho, pag binalikan natin ang simula nito, iisa na lang natitirang totoong kasama namin dito, si Mr. Austria. Lahat po sila bago. Mhm. Lahat sila bago, nagpalit-palit. So, hindi nila alam kung ano yung pinag-uusapan noon. Nung natanggal nga kami, nagkagulo. Ayan, babalikan ko na naman yung gwapo na yon, si Mr. Roy Ikaw. Kasi kaya ako nasusundot yan. Kasi yan po ang lumapit sa akin na meron silang apps para matanggal po yung habal-habal. Mhm. Ngayon, I name names. Patawag natin PITX, si Mr. Salvador, Okay. Jason. Ando doon po ang mga motor, ang mga ano hanggang ngayon, nandun yung mga naghahabal-habal. Ang masama doon, pati yung ibang transport group doon, nagtatawag na rin ng pasahero, hindi na dumadaan dito. Mhm. So ang nangyayari po, sabi namin, bakit hindi pa huli? Ang sino lang magpapahuli, hindi kaya. Ang sabi ni Asik Bigor, kaya namin hulihin, pero hindi naman pwedeng doon na lang yung tao namin. Totoo naman. MMDA. Bakit ang MMDA, dito po ba MMDA? Mr. Chair? O ma'am, ay sir. Bakit hindi yun huli ng mga tao nyo? Ang sabi ng PITX, wala kaming karapatan. Kayo ang pwede. Tama na, yung MFDA may karapatan manghuli ng mga naghahabal-habal. Yes po. Okay. Kaya lang, ang balita ko, I'm sorry, Mr. Dumlao, nakapatong na raw mga taga-MMDA doon sa mga taga-habal-habal na operators, kaya hindi na kailang hulihin. I wouldn't Sorry to have any interrupt, comment about that, Your Honor. Pero I would assure naman na ginagawa naman po namin yung efforts para manghuli po. Kung ginagawa Kaso niyo lang- efforts para manghuli, bakit tuloy-tuloy pa rin yung paglaganap ng mga habal-habal sa iba't if- ibang sulok ng If I Metro may, Manila, Your maging sa Honor, probinsya? Apo, sorry po. Ganito po yung nagiging problema kasi minsan. Meron pong mga TNVS apps yan. Actually. Tapos, TNVS kasi apps, po, ito mga opo, may habal-habal? mga apps po yan. Ganito po. Yung may mga bago na pong habal-habal ngayon na style. Okay. Hindi po tumatanggap na ng mga bookings yan. Ang gagawin nila, magtatawag ng pasahero. Pero meron silang TNVS, nakaregister sila. Kanino sila, wow, that's something new. Opo. So, itong mga habal-habal operator, nagtatawag sila ng mga pasahero, Opo. ibig sabihin, Pero nakaregister po sakay sila. pero nakaregister sila sa TNVS po. TNVS. Opo. Para Hindi pag na po nahuli sila sila, nagpapabook. Ipapakita lang po nila yung TNVS nila, hindi na sila kolor. okay. So, alam ba ito ng mga TNVS? Reconsidered po agad apps. yung huli namin. Ano ba yun? Alam ba ito ng mga TNVS I apps don't operators? know, Your Honor, kung alam po nila na ganito po yung isang practice na ginagawa po. Actually po, Or bakit personal experience, sa rider lang ito? baka sa makakita rider niya. po. Baka sa rider po. That's why ang isa pong ano namin is sana doon mismo sa at the application level, doon nila tignan mismo, doon nila salain. Kasi nakakapagpapasok po sila ng mga riders na talagang akala mo napakatino, pero kapag tumagal na sa inyo yan, hindi nyo alam. Kayo yung ginagamit lang yung pangalan nyo, pero naghahabal-habal yung mga yan. Yeah, Ako po mismo, that makes sense. ako po mismo, inaalok pag nag-aabang ako pabalik, pauwi. So, alam mo, angkas. Okay, narinig mo. Maybe wala kayong kinalaman. Siyempre, din yung kinukondon yun dahil bawas din sa revenue ninyo. Naghahabal-habal, tatawag ng pasahero, pero sila register sa inyo. Pag nahuli, papakita lang na sila ay member ng angkas. So, aware ka na may mga ganitong issue. And then, how do you screen your riders pagdating sa
driver's license nila. Chine-check mo ba sa LTO na to make sure ito ay malinis ang record at walang violations, etc.? Sir, maraming salamat po, Mr. Chair. I think I have to admit that meron pa nga mga ibang mga pasaway na gumagawa po niyon. Pero we have certain algorithms in place na chine-check po yung online activity. Doon po na nakakahuli po kami. So, Anong ginagawa niyo pag nahuli niyo? binaban po yun. Okay. And we sent out regular mystery passengers to be able to determine also randomly kung meron mga nangyayaring ganun. So talagang malubhang paparusa yun sa app po namin. At ang nakakatakot po dyan, sila ay nagtawag ng pasahero, nagsakay at nagkaroon ng aksidente. Hindi mababayaran. Wala pong May insurance insurance. yun pag hindi po nakabooking. Opo. Okay. Dapat, pag nakakahuli kayo ng ganun, bihira kayo nakahuli, Atty. Dumlao, may nahuli kayo, anong ginagawa niyo? Anong parusa doon sa mga gumagawa ng ganun? Well, ang gagawin lang po dyan, sir, kung a-affirm po yung huli niya, magbabayad lang po ng fine. Magkano lang naman po yung violation ng franchise nila, yung breach of franchise Magbabayad nila. ng fine. Opo. Yung, Yun pong rider na nahuli. hindi, sisibakin ng angkas, pero sa LTO, anong gagawin ng LTO? Anong parusa? Ay, Amin ng MMDA pala, MMDA and LTO. opo, yung sa amin po, kung ano po yung corresponding penalty po nung violation niya, traffic violation, binapabayaran lang po pag na-affirm. Kayo po, Atty. Mendoza, peligro to. Dapat taasan yung, yung multa. Yes, Your Honor. Breach of franchise po ang offense, so yung penalty is a fine po. Breach of franchise. Opo. So, Okay. fine. So, magkano yung multa doon? Magkano ano yung parusa? Ako, di ko lang ko memorize, Mr. Chair. Dapat taasan yung Sa MMDA, Mr. Chair, if I may, 2,000 po ata. 2,000 pesos Yes, sir. sa breach of Almost the same, sir. franchise. Siguro taas-taasan pa. Kasi delikado ngayon pag na-aksidente yung pasahero, hinabal-habal niya, hindi mako-cover sa insurance ng angkas. Halimbawa, for that matter, si Albert, Attorney Albert, Good morning, Mr. Chair. I'm Attorney Albert Sadili, the spokesperson of Lawyers for Commuter Safety and Protection. I would just like to add, regarding po sa pinag-usapan na ganito na may mga kolorum na habal-habal in relation to sa mga drivers na may TNVS applications na. So one of the practices po kasi na nangyayari is yung mga TNVS drivers na may pumasok na booking, minsan kinukonvince nila yung commuter na i-cancel yung booking kasi ang mangyayari po, kasi lalabas na hindi na siya nakapaloob sa booking na yon at yung, di ba, may commission ang TNCs sa mga booking, 20% I think. Correct. So, ang mangyayari, yung entire amount ng fare is pag-uusapan na lang ni passenger at ni rider. So, that would also create a risk kasi nga, in effect, hindi na namomonitor ang journey na yon at hindi na makakover ng insurance in case may emergency na mangyari. So, yun po sana pong i-address sa mga TNVS companies, sa mga ganong practices na ginagawa ng mga riders nila po. And also, Mr. Chair, I would like to point out na I have personal knowledge on this matter because I am using po na TNVS services on a daily basis during my hearings kapag pumupunta po ako because I find it convenient. So marami po ako mga nakikita po talaga ng mga concerns regarding dito po sa mga commuters. yes sir, kayo po I see. Mr. Ryan Tanaman po from United Filipino Consumers and Commuters po. Yes sir. Okay. Mr. Chair, gusto lang namin linawin po yung with regards to sa paghuhuli po doon sa MMDA, no. Kasi po dapat po pag hinuli po nila, may kita naman po nila sa application yun kung nakabook or hindi. So kung ang nangyayari po kasi minsan hinahayaan lang po nila kasi nga po sinasabi nila na TNVS po ito or member po sila ng ng Angkas, Joyride. Pero doon pa lang po sa paghuli nila, makikita na po nila yun kung may booking o hindi. Kung wala po, automatically lumalabas po yun na ginawa nilang habal-habal. Oo nga So, pala. Okay. Attorney Dumlao. Yes, Your Honor. Kasi po sa Kasi nung ipapakita, sasabihin, TNVS kami, tingnan natin kung nakabook ba itong pasahero. yung Pag hindi nakabook, hulihin. Apo. Yung sa application po kasi sa apprehensions po kasi sir, ang system dyan, hindi ka naman po pwedeng mag-apprehend
kung wala kang visible na violation. Let's say yung isang TNVS nagpark sa harapan ng isang mall na legally parked naman siya. Nag-offering yung kanyang services as habal-habal, although registered siya sa TNVS. Hindi po namin pwedeng sitahin yun. Sisitahin lang po namin yun kung meron siyang actual violation muna na initial. I think that makes sense. Tsaka pa lang namin Hindi naman makikita. pwedeng lahat ng tumatakbo dyan na parahin Opo, nilang parahin. Oy, Opo. tingnan Yes, ko, Your ikaw Honor. ba'y nakabook ba yung pasahero mo? Opo. Hindi. So, Yeah, I think he's right. administrative violation po Mr. kasi. Ryan. Only then malalaman pag Opo. may violation. Kasi hingin yung lisensya, hingin yung insurance, etc. Okay po, tama po Mr. Chair. Yun po, yung point po namin is kapag nahuli na po. And Okay. then, minsan yun nga po, pag nahuli, sinasabi na habal-habal sila, ay na member sila ng TNBS, pero minsan walang booking na nakikita po. So, Doon po ginagawa yung niyo ba yun, Attorney Dumla, ng inyong mga tauhan sa MMDA, maging sa LTO, na kapag nahuli, tulad sinabi mo, halimbawa, illegally parked, so tihingin lisensya, titingnan yung, pag sinabi niyang kami ay hindi naman habal-habal, kami ay angkas, hinihingi niyo ba kung titingnan niyo kung may booking, wala? We have not yet encountered, Your Honor, yung ganong issue, but we will look at it, Your Honor. You will look at it Yes. at hindi pa kayo Wala pa pong Are you issue kidding me? ganon sa amin. baka nagbibiro ka. Wala pa pong... Wala pa? Opo. Kasasabi mo lang sa akin kanina, kapag meron kayong nahuli na naghabal-habal, all they do para makaiwas ay sasabihin kami ay taga TNVS. O ngayon sabi mo wala pa Hindi kayong po, nahuli. yun po yung merong initial Kinikwento mo kami dito, violation. ikaw naman. Opo, Your Honor. Ikaw na mismo nagsabi. Kaya nga, pinagbigyan ko nga yung yung sinabi ninyo kanina. Dahil nagsuggest si Mr. Ryan, sabi mo, kailangan mahuli muna para malaman namin, kailan may violation muna para masita Yes, sir. namin kung talaga naghabal-habal siya o hindi. So kinampihan kita doon. Ngayon, binalikan kita. Kung meron na kayo nahuli, sabi mo, wala pa kayo na-encounter na gano'ng situation. Well, I am not aware, Your Honor. Baka mali lang po ako dun sa pagkakabit. Bakit mo I am not malaman? aware. Sa inang galing, sa bibig mo nang galing yon na kapag hinuhuli, nakakahuli kayo mga naghabal-habal, ang ginagawa nila, ipinapakita lang nila yung kanilang ID or whatever na sila ay member ng TNBS or member ng ANCAS. Kaya sa'yo galing yun. Ayun, Kaya sabi ko, this is something new. yun po yung Ano sinasabi ng magsalita mga ng something na sources. hindi ka masyadong familiar unless gumagawa-gawa ka ng istorya. Pero yung I'm sorry, Your Honor, siguro na-misquote ko lang siya. No, walang na-misquote dito. Ikaw mini-misquote mo sarili mo siguro. Hindi, sir. I Kaya nga, apologize, Your Honor. Hindi nga, sir. So, anong patakaran ninyo kapag nakakahuli kayo? At tatanungin ko sa inyo, ilan lang mga insidenteng meron kahuli kayong habal-habal na nagpakilala na member ng ANCAS o Joyride at chinek nyo kung talagang totoo sa pamagitan ng booking? Meron ba kayong ginawa niyan? Sabi mo, hindi pa kayo naka-encounter. Then kung gano'n, tama yung mga natatanggap ko mga impormasyon na patong ang ilang mga taga-MMDA sa mga habal-habal na yan kaya hindi sila pinanguhuli. Doon po sa data, as to the data, Nanginginig kung ka, ilan sir, lang. makinig. Hindi po, Yan ang Your Honor. mainit na tubig. As to the data, Your Honor, hindi ko po kabisado kung ilan o kung ano na yung mga nahuli. Well, sir, alam mo naman maghihintay tayo rito, Attorney Dumlao. Sana lahat ng mga data na possible na alam mo magiging topic at itatanong sa iyo, dapat alam mo. Tapos dapat hindi ka nagbibitaw ng mga salita na something na you're not really familiar with. I apologize, Your Honor. Yes, sir, Attorney Albert. Yes, Mr. Chair. Yung sinabi po ni attorney po kanina, wherein nabanggit niya na before they can apprehend, there must be a violation first. So that's reasonable naman po. Yes. So in order, I think, for us to address the situation, kasi ang pinaka-primary talaga may first-hand knowledge sa mga ganung situation is yung mga commuters. So probably the TNVS in coordination with the proper authorities ay makapag-provide ng better platform for the commuters to report ang mga gitong incidents. So probably they can provide an easy reportorial system or link, or they can gawin nilang easy for the commuters po para may parating ang kanilang complaints. Pero Attorney, kadalasan yung mga commuters mismo ang ayaw magsumbong kasi nakakatipid din sila.
Dahil And that's it. kontratahan na yan eh, di ba? Kung halimbawa pag pasok sa TNVS, let's say about 300, pag sa inabal-habal, kalahati na lang babayaran. With that, Mr. Chair, maybe we can provide a campaign or an information campaign, Mr. Chair, with the risk of yung gumagawa ka ng ganitong practices. Kasi nabanggit nga natin kanina, the consequence of that is that kapag may mga aksidente, hindi siya makakover ng insurance. Probably, the commuting public are not very much aware of that concept, Mr. That's what we call information dissemination na dapat trabaho yan ng LTFRB o ng DOTR. Can you do that? At mag-post kayo sa inyong mga website, ano kayo sa mga dyaryo, sa social media. Thanks, Your Honor. In fact, ngayon po nag-uusap kami ni LTFRB Chair and LTO ASEC Vicor. We will be asking for a meeting with our players. No? Okay. Sa meeting na po na yon ay magiging topic namin solely. Itong pinag-usapan natin ngayon mismo, yung habal-habal. Wherein hihingi kami ng tulong sa mga players on how could we be equipped on the part of LTO po to know na suspect to. And Okay. also we could ask ASEC Bigor sa LTO if we could, taasan natin yung fine. But on our part also, we'll be asking our players na maging mas sensitive or rather to correct yung paano nila matingnan mismo para magkaroon ng less instances Mhm. wherein this habal-habal or rather yung naghahabal-habal na riders na mag-flourish. So meaning mas mataas po na fine, that's one. Equip us on paano namin mahuli. And tama po yung sinabi kanina, information campaign. Kasi po, if we will do our part sa information campaign, especially yung sa insurance, Mhm. or also yung mga risks that happens if you do that, I think we have done our part. Mas taasan lang natin ng level sa insurance, information on the part of the players, yung Pero penalties. wala ko nakikita pong information campaign sa social media, sa dyaryo, sa radyo, sa TV. Wala po eh. Alam mo, Dapat po magkaroon na kayo, and yes. I would require you within this month, dapat meron na agad kayo mga ganong klaseng information. Definitely Umpisa sa po. social media. Magtutulungan po kami sa Facebook ng LTO, LTFB, and also our players. Siguro po, if we do that for the next 2 weeks po, medyo Okay. malaking impact po agad to on that Yes. habal-habal concern po. We'll call a meeting po, Your Honor. Yes. Now, medyo ma-list tayo ng konti. Habal-habal sa mga probinsya, makikita natin, ito very, very risky and dangerous na isang motor, 5 nakasakay na pasahero sa habal-habal. Hindi to pinaguhuli ng LTO, wala tayong ginagawa. Sir, meron ho kaming mga records ho Hindi niyan. ka nagpag-ugnayan sa HPG para Opo. paghulin mga ito. In fact, yung particular case po sa Mindoro, nagkabarilan po ho yan nung nagkahulihan. That's why right now, in certain places, pag nagkaka-operations po LTO, kasama na po HPG. Mhm. But Bakit it's- di pa rin po na-stop? Especially sa mga probinsya, Attorney Mendoza, sa mga stasyon ng bus, sa mga pier, andun agad, mga habal-habal na kontrata. May kita mo, sakay-sakay, 5, ewan ko paano nagkakasya 5 pasahero sa isang motor. Yung driver halos doon na sa tangke ng motor nakasakay. Very dangerous yan. At talagang nagiging normal occurrence na lang yan. So, you guys are not doing anything about it? You're not coordinating with the HPG, PNP? Di po, in fact, this Christmas season, dun sa efforts ng DOTR, LTFRB, no? Marami ko tayong Nahuli? na-apprehend po dyan. In fact, we broadcast our apprehension. Talagang umakyat yung aming apprehension rate. No? Pero, Mr. Chair, I would admit, talagang iba talaga, pasaway. Talagang we have to do it consistently every day just to make sure that they do not. Pag nawala ho kami, babalik eh. So, we are covering a large area, but we just continue to, di kumpiskahin niyo yung motor para hindi na babalik. yung iba ho, kinukumpiska na ho namin. Kumpiska siguro, gawin yun siguro yan. Very harsh na. Pero for the sake of the safety of the passengers, okay ako na kumpiskahin yung motor. We will recommend a change in our penalties, Mr. Chair, in line Yes. with your thinking para masama na sa impoundable. Kasi sabi mo, hulihin, tikitan, Tama po, babalik sir. ulit. Baka sa pangalawa, nung hindi mo na siya mahuli, nakadisgrasya, may mga tayo ng mga pasahero nila. Yun yung iwasan natin. Kumpiska na yung motor, kumatik ka sa ulo. We'll modify our impoundable offenses. Isasama na ho namin yan, Mr. Chair. Siguro po, sa mga bus station, sa mga probinsya at sa mga pier, ang dami po niyan. Hilera-hilera po yan.
yung 4-5 pasahero, which is really very dangerous. So I hope you can put a stop to it and coordinate with HPG. Meron kayong flying squad pa, di ba? Meron pa bang flying Opo, squad? meron po tayong flying squad in all regions, sir. And then traffic management group ng mga LGU. I don't know, baka yung mga traffic management ng LGU, baka pasok din doon sa habal-habal na yan. So how do we address that issue, Attorney Mendoza? I think Kung your halimbawa, yung traffic management ng LGU na hindi cooperative at hindi nang huli. So how do we I think your suggestion, Mr. Chair, of making it an impoundable offense Mhm. will be a strong deterrent for others not to continue on this illegal practice. Hindi po natin ginagawa yan because it's not classified as an impoundable offense. Pero pag impoundable na po yan at masampulan na po natin, I think it will be a strong deterrent. So meron ho ba kayong MOA sa mga taga-HPG at saka yung traffic management group ng ating PNP? Meron po kaming MOA with the PNP, with the HPG, Mr. Chair. Okay, meron. Meron po. Thank you. I'd like to acknowledge the presence of Senator Grace Poe. Good afternoon. Good afternoon. Ay, good morning pa pala. Grace. Okay, so do something about it na para hindi na tayo makakita. Yes, Mr. Chair. Eyesore at the same time na may mga bata pa kung minsan, Yes, 4 Mr. Chair. na pasahero kasama isang bata. 5, very dangerous yan. Konting swerving lang yan. Tataob yung motor. At Yes, marami na ata mga na-discrash at namatay. Yes, Mr. Chair, we'll do that. And then mag-issue rin siguro kayo ng DOTR, yung information campaign na huwag kayong sumakay sa mga habal-habal dahil kapag nag-discrash yan, may nangyari sa inyo, hindi kayo mababayaran versus kung kayo ay pumapasok sa TNPS, meron kayong makukuha. Okay? Now, joyride. Kumukolekta kayo ng 600 pesos annually sa lahat ng riders for the insurance na pinagmamalaki nila na 1 million ang coverage pero si rider ang nag-shoulder. 1. Number 2, yung tip ng customer supposed to be sa driver na lang ay may kaltas din sila na 20%, pati tip ka. Damn. Hindi makatarungan at hindi makatao ang ginagawa nila. Bakit sila move it at angkas wala namang ganyan? Pinuri si move it sa angkas dito. Bakit sa kanila, sa rider, lahat nila kinukuha? Meaning joyride. This should be addressed and stop. ASAP, please hide my name. Of course. Okay. Okay. So joyride. Ano masasabi niyo po, sir? Good morning, Mr. Chair. Mm. With regards to that po, Mr. Chair, we'll look into that. But there are reports that we have been receiving regarding that, but we'll look into that. Well, then dapat refund. Then there's a violation. LTFRB, anong reaction niyo po? That's a clear violation. Hindi po yan kasama sa terms of reference ng accreditation nila. Mm. So definitely may hearing po tayo next week. Pagpapaliwanagin ko po kayo bakit po nangyayari po ito. Asahan po ninyo yan na kayong unang-una ko pong tatawagin. Siguro po, joyride, kung ganun, illegal po yung pagcha-charge nyo sa kanila for the insurance. And pati yung tip ay kinakaltasan nyo. Ibalik nyo. I need a refund. They need to be refunded, these riders. Mr. Chair, actually sa service industry, meron na tayong batas na hindi pwedeng bawasan yung tip. Hmm. So doon pa lang po, I hope this extends also to other services, particularly in transportation. Okay nga. So, joyride, paki-refund. We'll comply, Mr. Chair. And So, make sure LTFRB na they will comply. Yes, Mr. So, Chair. refund. Mabibilang naman yung ng mga ano. We have a master list kung ilan naman po yung naging pasahero nila in a certain day na sa database po nila. Kukunin lang po namin yun. Then from Malalaman din kung magkano yung mga tip na kinaltasan. yung tip ko siguro hindi namin Mahirap na. mahihirapan po kaming malaman doon, but we will do it randomly sa mga naging pasahero, magtatawag po kami, sir. By random. Siguro po, come up with a system na, okay, kung hindi na ma-monitor, at least merong makukuha base na lamang sa yung regular na pasahero na kukuha ng isang rider at yung regular na tip na kukuha nila sa bawat pasahero, gagawa lang kayo ng formula doon and then
and ito yung amount na possible na pwedeng mai-refund. Okay, can you do that and talk to Joyride and some of the riders? Yes, Mr. Chair, we will be having a hearing next Friday. We will discuss that with the major players in the TNC industry, sir. Thank you, sir. Meron kayong opening statement, Madam Senator Grace po? Pero bago ko bigay yung opening statement, to continue your discussion earlier, on my way here, I was monitoring it, about yung mga habal-habal na wala naman insurance, kina-cancel yung booking para private na lang yung usapan nila. Filipinos are very visual, Mr. Chair, and I would suggest, aside from just a public service announcement, anyway, may kinikita naman yung LTFRB dun sa fees, baka pwede kayong gumawa ng commercial na yung mga na-aksidente, literal. Pag nangyari sa inyo ito, nabalian kayo o nabawian ng buhay ang isang mahal nyo sa buhay, wala kayong insurance kung private ang usapan ninyo at walang accredited TNVS na kasama. Pero talagang kailangan literal, sir. Katulad Advertisement siguro sa Oo, TV and advertisement social media. or even kasi pag nakita ng Pilipino na ganyan pala, pag nasakuna, walang cover sa hospital. Well, PhilHealth. Pero, 'di ba? Alam naman natin yung mga ibang Maybe ang sinasabi po ni problema Senator Grace po, gagawa kayo ng commercial, kuha kayo ng advertising agency na merong parang kunting tawag nito, acting na aksidente motor, yan. dyan. Tapos paano na ito? Hindi pala siya sumakay po ako sa habal-habal, pasensya na po. Alam niyo naman bawal yan. So dapat next time sumakay na lang kayo sa mga apps ng TNBS. That's right. If I may, Your Honor, habang nagsasalita yung ating buting senadora, na-picture ko na agad yung effectiveness And especially, yung medyo konting talagang dramatic and really show what will happen. On the part po sa LTFRB, tutulungan po namin through DOTR. Kaya po namin gawa ng ganong klaseng infomercial, and then our players will help us disseminate it through our Facebook naman po. Para Tulungan talagang namin kayo. I'm sure there are yes. companies that will willingly volunteer to help. we do appreciate that. Salamat po. We'll take that offer po, ma'am. Thank you po.